Lagi ka bang nalilate umuwi para maka-keep up sa charting mo? Or hindi ka nakakapag-break kasi napakadaming hanging job na tipong hindi mo na alam kung ano ang uunahin mo? Kung kailangan mo ng tips para mas maging organized ang workflow mo at makauwi ka ng maaga, well, this video is for you. In addition, meron akong ituturong tips sa inyo na for sure makakapagpapadali ng buhay nyo. Pero bago ang lahat, dahil binuksan mo yung video, like mo na yun at dahil nag-like ka na, mag-subscribe ka na rin. Please don't forget to click that notification bell para ma-notify kayo every time na meron mo tayong video na i-upload. Ano pang hinihintay nyo? Please sit tight and keep watching! Time check, it's 14:27. Medyo okay tayo ngayon. Kwentuhan lang tayo and chill lang tayo. Let's dive in sa time management agad-agad. Yes. Napakadaling sabihin pero mahirap gawin. Napakadaling planuhin pero madalas hindi nasusunod. Agree ba kayo dyan? Kahit in real life, diba, time management is mahirap talagang i-master. And in this video, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko to be efficient. Hindi ko sinasabi na magaling ako dito ha, pero I'm confident to share my experience na for sure makakatulong para sa mga hindi pa nakakapag-establish ng routine nila sa work. And para sa mga hirap pa sa time management dyan. Meron din kasi akong tinrain lately na Filipino galing Canada at bagong nurse siya dito sa States. Most of her experience is sa Pilipinas as a nurse. Then, tinanong niya ako, paano ba daw ako nakakauwi ng maaga? Sabi ko, ate, bakit? Elaborate please. Sabi kong ganyan. Kasi napansin niya daw ako na maaga ako lagi umuwi. At ako daw ata yung nurse na laging uwing-uwi pero 100% tapos ang trabaho. So, nakakatawa naman yun, diba? Then, naisip ko lang din na why not share it sa inyo? Sa ngayon, ganun pa din naman ako at nakakauwi pa rin naman ako on time. Mapa day shift pa yan or night shift. Tama si ate na ako kasi yung tipong nurse na palaging sinisilaban yung puwet at atat talaga lagi umuwi. Parang nga lang kung may mga tropa sa hospital na nagkakayakagan kumain sa labas or magchikahan pa. Kaya minimake sure ko na hindi ako nalilate umuwi talaga. Never pa ata ako na-stuck sa pag-charting. Max na siguro sa ngayon yung 5 minutes to finalize everything. Pero nung baguhang nurse naman ako, working sa skilled nursing facility, naabot talaga ako ng 1 hour para sa pag-charting. Pero mga after a month, I think nakagawa na agad ako ng mga routine ko. Siguro 1 year din ang inabot bago ko masabi na confident na ako sa time management skill ko to the point na kahit na hindi ako nasa work, na-apply ko siya sa buhay ko. Pero bago humaba to, simulan na natin sa number 1, prioritization. Ito talaga ang number 1 na palagi kong ina-apply sa work. Kahit sa buhay ko. To elaborate, walk through tayo sa work setting. So, una kong ginagawa, pagdating ko is, pag nakuha ko na yung report at na-check ko na yung mga patient ko, tinitingnan ko muna yung meds nila and ina-anticipate ko na yung mga pwedeng mangyari the next few hours. Dito, sa umpisa pa lang, kinoconsider ko na lahat. Like, ipapasok ko na din dito yung kung si patient ba is madali mag-take ng medicine, based sa endorsement sa akin ng nurse, syempre. Madami bang treatment, may wound care ba si patient, any lines that I need to take care of, also kailangan ba nito ng turns, at naka-isolation ba si patient. Ang dami talaga kailangan consider. Dito, chine-check ko na din kung may procedure ba si patient, lalo na kung working ka sa day shift. You have to weigh and anticipate all the care. Kung soon ang procedure, I will say you have to see this patient first. Pero para mas accurate, mas okay kung tawagan mo yung department kung saan mangyayari yung procedure, then ask anong ETA bago kuwanin yung patient sa floor para naman hindi ka din malate sa mga task mo, diba? Pangalawang makakatulong sa'yo is make a list. For starters na wala pang routine, I highly suggest na gumawa kayo ng sticky notes. Highlight nyo yung mga hindi pwedeng ma-miss at need tapusin right away. Mga kailangan nyo pang gawin. And most importantly is yung hindi mo pwedeng makalimutan sa charting by the end of the shift. Then kapag natapos mo na yung task, tapo mo sa sticky notes to help din sa mind mo na alam mo, kaunti na lang yung gagawin mo. Nakatulong to sa akin nung nag-work ako sa SNF. Effective siya, guys. Pangatlo na para matupad ang time management
management mo is observe. For example, may family member sa loob ng patient, diba? And alam nyo naman na 80% ng family lagi naghahanap ng nursing care. Lalo na kung kinakailangan naman talaga ng patient. I-check mo na agad tong patient na to right away. Assure niyo si family member anong plan of care for the day. And it is okay kung wala pang kayong alam anong plano, lalo na pag working ka sa day shift. Kasi pagdating pa ng doktor niyo malalaman ano yung gagawin next. Pero you have to let the family know na i-update mo sila once mayroon ng plan for the day. Kapag may request si patient or si family, lalo na kung importante, attend nyo agad. Ito is for your own sanity din naman. Kung hindi nyo agad ma-attend, mag-ask ka ng help sa ibang nurse or charge nurse to assist them. Eto naman yung pang-apat. Chart ASAP. Kung meron kayong downtime, umpisa pa lang ng shift, mag-assess ka na agad at mag-chart ka na ASAP. Kasi alam nyo, hindi mo talaga masasabi kung magiging busy ka the whole shift. Walang makakapag-predict ng status ng patient mo and magugulat ka na lang kasi gumagawa ka na ng incident report on top of your regular charting kasi yung stable patient mo bigla na lang nahilo or nahulog. Kaya mag-chart ka na agad. Isama mo pa yung flow ng floor mo. Transfer, discharge, admission, plus RRT at code blue pa. Kaya always be ready. Pang-5, kailangan mo na mag-assess as soon as possible. Like, pagka-introduce mo pa lang sa patient, gawin mo na lahat ng pwede mong gawin. Turn them. Listen to their heart, lungs, and abdomen. Mag-head to toe ka na agad if you can. Kung wala kang help at ikaw lang ang mag-isa sa room, ihuli mo na yung skin assessment and wound assessment kapag meron ka ng available tao na pwedeng makatulong sa'yo. At ito na, dumating na tayo sa highlight ng topic natin. I-share ko na ang highlight ng aking time management skill is kapag kumuha ako ng report, lalo na kapag Q to turns or 2% assist yung patient ko, lalo na pag binanggit na nung nurse na may wound, ito ang ginagawa ko, guys. Ready ka na ba? Sa malupit kong sikreto, mapapadala yung buhay mo dito sa tips na to at simulan mo na to ngayon pa lang kung hindi mo to ginagawa. So yung nurse na nagbibigay ng report sa'yo, dali mo na agad sa room ng patient, ask for a bedside report and i-turn nyo na agad yung patient right there and then. Ganun! Check mo na agad yung likod and yung coccyx, kung blanchable or hindi, para boom! Tapos ka na agad sa pinakamahirap na part ng skin assessment mo at na-turn mo pa yung patient mo. May witness ka pa, o diba? O ayan na, simulan nyo na yan. Kasi sobrang effective talaga nito, guys. Now, you have some time to do the rest of your assessments and in 5 or 10 minutes, madami ka nang nagawa. Promise yan. For sure, meron nang gumagawa nito sa inyo na, at hindi lang naman ako. And I am so happy kung kasama to sa routine nyo. Pero para sa mga hindi gumagawa nito, pagpasok nyo bukas, pagkapanood mo ito, try mo agad to. Include mo na agad sa routine mo. Promise, mapapadali talagang buhay mo. Eto, malapit na tayo mag-end. Pero syempre, bago yan, pumunta muna tayo sa pang-5. Set an alarm. Yan. Bakit? Kung Epic ang gamit mo, sobrang dali ng buhay mo kasi andun na lahat ng task na gagawin mo sa brain. Meds, labs, treatment, mga follow-up assessments, etc. Pero kung wala, I highly suggest na mag-alarm ka. Gamitin mo ang smartwatch mo or even your phone. Kung wala kang smartwatch, perfect excuse na to, guys, para bumili ka na ngayon. Maglagay ka ng simple reminder para matandaan mo anong gagawin mo next. Ito, example lang na nag-work sa sniff na pati yung breathing treatment, nurse pa rin ang gumagawa, diba? Minsan hindi ko kaya noon na magstay sa patient for the whole 5 to 15 minutes hanggang matapos yung treatment. Sa dami pa ng gawain na nakapila. Kasi for me, sa time na yon, pwede mo na kasing i-check yung blood sugar ng iba ng ibang patient or gather all your supplies para sa wound care kesa nakatayo ka lang doon nag-iintay ka, diba? Sa hospital setting naman, masasabi ko na mag-set ka ng alarm para kung meron kang mga drips, kailangan mo i-monitor yung mga virus ng patient or meron kang DKA patient na kailangan mo i-monitor yung sugar every 1 hour. Sigurado ako na madami sa inyo na ganito din mag-isip katulad ko. Yung tipong ayaw mo na merong nasasayang na oras. Kung may pagkakataon, kikilos at kikilos ka na at isisingit mo na lahat ng pwede mong gawin. So, sa situation na to, for example, nagsiset ako ng alarm for 5 to 10 minutes para balikan ko yung patient ko to turn off the machine. Ganyan. And another thing is yung break time mo. Kailangan mo rin mag-set ng alarm dyan para naman ma-enjoy mo
mo. Kaysa naman nag-estimate ka lang ng minutes para makapag-break ka, diba? At dahil napag-usapan na rin natin ng break time, isama na natin yan sa pang-anim na kailangan mong gawin at i-manage. Kung possible, mag-set ka na ng specific time para sa 15-minute break and lunch break mo para okay na agad. And para masanay ka na at magkaroon ka ng routine sa work. Tell your break buddy right away para mabawasan ng chance na mag-overlap ang break time nyo. Kung hindi possible, it's okay to adjust. Go early or a little bit late pero wag naman to the point na hindi ka na maglalan. I think the latest lunch break na nagawa ko is 5 a.m. Pero kahit na, diba? At least nakapag-break pa din ako, right? So far, hindi na naulit sa akin yung hindi na ako nakapag-break ulit. I think nag-start ako na isama yung break time ko sa priority ko simula nung nabuntis ako. Inalagaan ko mabuti yung sarili ko noon sa kain, sa water, movement, and pahinga. At hanggang ngayon, guys, dala ko pa rin siya. At kung dadating yung time na talagang hindi ka pa din talaga makapag-break, lalo na sa day shift, mag-ask ka sa ibang nurse to cover your patients and eat something kahit na hindi full break. Wag lang talaga hindi ka makakain. Dahil may mga kaibigan akong nurses sa Philippines na nagkakasakit, guys, dahil sa sobrang busy nila, hindi na talaga nila naalaga yung sarili nila. Pero kung talagang walang chance na hindi ka talaga makapag-break, magdala ka ng pagkain na easy to eat na pwede mong kainin sa station. Kasi mahirap na baka mag-hypoglyc ka pa, diba? To end this video, guys, ang highlight talaga dito is efficiency and prioritization. Na-realize ko lang na nabubuhay talaga tayong mga nurses sa prioritization, no? Tandaan na kung hindi mo pa na-establish ang time management mo, dadating din ng time at araw na makukuha mo rin yan. Tandaan mo din na hindi ka nag-iisa, and I think walang healthcare worker na first time pumasok sa field na to, tapos expert na agad siya sa time management. Kung paiba-iba ka ng healthcare setting, baka matagalan pa bago ma-achieve mo tong skill na to, pero dadating din yan. Salamat sa pagsama sa akin, guys, at walang sawang pakikinig. Kung meron kayong mga suggestions na gusto nyo gawa natin ng video, mag-comment lang kayo down below. Ingat palagi and happy nursing. God bless you. See you on the next video. Bye!